Isang gabi ng Agosto, ang kagubatan ay tila lumalanghap at bumubuga ng kapayapaan. Ang mga dahon ay sumasayaw sa malamig na simoy ng hangin. Sa isang makitid na daan sa gitna ng gubat, isang grupo ng mga sundalong Hapon ang marahang naglalakad. Ang kanilang mga bota ay bahagya lamang gumagawa ng ingay sa malambot na lupa. Walang tunog ang kagubatan, ni isang uwak man o kuliglig. Ang isa sa kanila ay napahinto. Tahimik masyado, bulong niya. Biglang isang malutong na sanga ang naputol sa di kalayuan. Nagkaroon ng paggalaw sa dilim, ngunit wala silang makita. Isa-isang nawawala ang mga sundalo. Ang huling sigaw ng mga ito ay nagtatapos sa biglaang katahimikan na parabang sinakal ng kagubatan. Ang natirang sundalo, nanginginig, ay tumalikod, handang tumakbo. Ngunit sa kanyang likod, isang nilalang ang umusbong mula sa mga anino. Ang katawan nito'y kahawig ng tao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mga pakpak nito, ang mga bituka na nakabitin, at ang mga nagliliyab na mata. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumaan, at ang nilalang ay ngumiti upang makita ang kanyang mga matutulis na ngipin. Sa gilid ng ilog, tahimik na namumuhay ang tribo, tila hindi apektado ng kaguluhan sa paligid. Si Amara ay nakatingin sa ilog habang ang kanyang mga anak ay naglalaro. Ang tubig ay malinis, ngunit sa ilalim na mahinang agos ay may mga aninong gumagalaw. Amara, dalhin mo ito kay Lola Mai. Utos ng kanyang ina. Iniaabot ang isang basket na puno ng prutas at tinapay. Huwag mong kalimutang magpasalamat. Ang kwento tungkol kay Lola Mai ay kilala ng lahat sa tribo. Isang mabait na matandang babae na nagbibigay ng mga laruan sa mga bata, ngunit laging mag-isa. Ang mga matatanda, gayunpaman, ay laging nagbubulungan tungkol sa kanya. Bantay ng kagubatan, sabi ng ilan. Sumpa, sabi ng iba. Ngunit si Amara, gaya na marami, ay hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. Nang magpunta siya sa kubo ni Lola Mai, nakita niyang ang matanda ay abala sa pag-ukit ng isang kahoy. Magandang araw po, Lola, bati niya. Tumingin si Lola Mai sa kanya. Ang kanyang mga matay parang kumikislap ng liwanag na galing sa ibang mundo. Magandang araw, Amara. Sagot nito na parang alam na niya ang pagdating ni Amara bago pa man siya pumasok sa kubo. Malapit sa gilid ng nayon ay ang altar ng mga bato. Isang burol na puno ng mga alay na pagkain, bulaklak at mga kagamitan. Ang mga nakatatanda sa tribo ay sinasabing ang altar ay para sa Diyos ng kagubatan, ang nagpoprotekta sa kanila mula sa anumang kapahamakan. Ngunit ang tunay na seremonya ay laging nagaganap sa gabi, sa ilalim ng buwan. Walang sinasabi ang mga nakatatanda, ngunit lahat ng bata ay natatakot sa altar. Sila ang nakikita bilang susunod na sakripisyo, kahit na walang nagtatanong ng malakas. Si Amara, tulad ng karamihan sa mga ina sa tribo, ay tahimik na nagdarasal tuwing dumadaan ang araw ng pag-aalay. Pinipilit iwaksi ang takot na baka isa sa kanyang mga anak ang susunod na mapili. Si Ka Bino, ang pinuno ng tribo, ang namumuno sa seremonya. Walang sino man ang nagtatanong kung bakit siya tahimik pagkatapos ng bawat alay. Si Ka Bino ay nakatayo sa gilid ng kagubatan. Pinapanood ang madilim na anino ng mga puno. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga kwento ng kanyang ninuno at ang sumpang itinakda sa kanilang dugo. Para sa kaligtasan ng tribo. Bulong niya sa sarili. Ang mga alay na inihahandog ay hindi lamang para sa proteksyon ng Diyos ng kagubatan. Ito ay para sa isang kasunduan na mas matanda pa kaysa sa kanilang nayon. Sa bawat sakripisyo, ang kanilang nayon ay ligtas mula sa digmaan. Ngunit sa bawat buhay na kanilang inaalay, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawawala. Hating gabi nang muling sumalakay ang mga sundalong Hapon. Ang kanilang mga hakbang ay maingat, halos walang tunog, habang papalapit sila sa nayon. Ang kanilang mga baril ay handa, at ang hangin ay puno ng tensyon. Ngunit bago pa sila makalapit sa unang kubo, isang malutong na tunog ng pakpak ang narinig.
Ang hangin ay nagbago, mas malamig, mas mabigat. Isang anino ang bumagsak mula sa itaas. Ang sundalong nasa unahan ay tinangay. Ang kanyang sigaw ay mabilis na natapos. Ang iba ay bumaling, naghahanda ng kanilang mga armas, ngunit huli na. Ang nilalang ay gumalaw ng mabilis, mas mabilis kaysa sa mga mata ng tao. Ang kanyang mga kuko ay matalim at makintab, dumadaan sa laman na parang mantikilya. Ang kanyang pakpak ay sumasagitsit sa hangin, nagdadala ng kasunod na katahimikan. Sa ilaw ng buwan, ang kanyang anyo ay naging mas malinaw. Isang katawan ng babae, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago. Ang mga mata ay parang apoy, at ang bibig ay punong-puno ng matatalim na ngipin. Tahimik ang kagubatan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang lumusot sa pagitan ng mga dahon. Bumubuo ng mga aninong kumikislap sa lupa. Ang altar ng mga bato ay nananatiling walang imik, puno ng mga sariwang alay, prutas, bulaklak, at mga kahoy na ukit na tila nagkukwento ng mga bagay na hindi nila lubos maunawaan. Habang naglalakad si Amara sa pampang ng ilog, ang kanyang hininga ay naputol na makita ang manipis na bakas ng pula sa lupa. Dugo. Tuyo, ngunit malinaw pa rin sa ilalim ng liwanag ng araw. Sinundan niya ng tingin ang mga bakas na tila humahantong sa kalaliman ng kagubatan. Sa bawat hakbang, ang mga alaala ng mga kwento ng kanyang ina ay bumalik sa kanyang isipan. Ang altar, ang mga sakripisyo, misteryosong proteksyon ng kanilang tribo, at ang mga matatanda na laging yumuyuko kapag dumadaan si Lola Mai. Hindi bilang galang lamang, kundi parang takot. Naaalala ni Amara ang paraan ng paggalaw ni Lola Mai. Mabagal, ngunit parang hindi naaapektuhan ng oras. Laging nasa tamang lugar sa tamang panahon. At sa gabi ng seremonya, ang anino ng matanda ay tila mas mahaba kaysa dapat, parang sumasayaw sa liwanag ng buwan. Nagpatuloy siya sa paglalakad at doon, malapit sa altar, napansin niya ang isang matandang ukit sa puno. Isa itong imahe ng isang nilalang. Isang babae na may pakpak na tila hati ang katawan. Naramdaman niya ang bigat ng mga kwento ng kanyang lola tungkol sa nilalang ng gabi, ang manananggal. Sa mga kwento, ito ay tagapagtanggol ng mga mahal nito, ngunit tagapaghatid ng takot sa mga hindi nito kaanin. Pinikit niya ang kanyang mga mata at parang nabuo sa kanyang isipan ang isang larawan. Hindi malinaw ngunit nakapangingilabot. Ang altar, ang dugo, ang ukit sa puno, ang pag-aalay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin muli sa kubo ni Lola Mai. Tahimik ito. Ang hangin sa kagubatan ay dumaan. Dahan-dahan, parang isang lihim na binubulong ng mga puno. Ang mga dahon ay sumayaw sa ilalim ng liwanag ng araw at para bang ang buong kagubatan ay may sariling sagot. Ngunit hindi ito ipinahahayag ng buo. Ang sagot na iyon ay nakatago pa rin. Tila isang anino na hindi kayang abutin ng mga mata. Isang lihim na maghihintay ng tamang oras upang lumitaw.